Sa video na to, Kahit pa ba na-witness ng family niyo yung pag-evolve ng mga tao dito sa Siargao? Kasi dati, dito na area is wala talagang accommodation. gagawin natin sa Ultimate Siargao Food Tour mula sa iconic Asian restaurant, But sweet because the tuna is fresh and you can taste it. Wow, I like that. murang karinderya, There was places like this that built places like those. social na karinderya, Sa cabinet, typical karinderya, nakalagay sa cabinet. Yeah, yeah. Pero pagkabukas mo, uy, may pasta. at maging sa isang legendary barbecue dito sa isla. This establishment was built since 1986. Classic flavor. Hindi pa ata Siargao ang Siargao during that time. At samahan nyo ako makapagkwentuhan sa mga lokal. Ano yung nagugustuhan mo sa surfing na parang nacha-challenge ka? Ano yung, kasi kung mag-surf ako, parang wala na. Parang yun yung focus mo is surfing na. At mas kilalanin pa ang isla ng Siargao. Ready ka na ba? Tara! Siargao, madami ng pinaibig na nilalang ang islang ito. Punong-puno ng alaala, kasiyahan at maging emosyon. Kaya naman di na nakakapagtaka na marami nang nabihag sa islang ito. Sa mga nakaraan na araw ay bumisita tayo sa mga sikat na kainan para sa mga turista at ginawa rin natin ang isang late night food trip. Ngayong araw naman ay kakain tayo sa mga lokal na kainan na may-ari ay mga lokal din. At wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. At sisimulan natin sa isang malupit na almusal dito sa Siargao. Aping, magandang umaga. Morning. Kilalanin si Aping, isang batika na iconic surfing champion dito sa Siargao. At ngayon, isa na rin siyang negosyante, katuwang ang kanyang asawa. At alam niyo ba na matuturing ang pamilya ni Aping na mga local Siargao noon sa islang ito mula noon pa. Mixed Asian. So, may Japanese, may Filipino, Indian, Thai, tapos ano pa, Korean. Alam mo ba, panigado, medyo gutom ka na rin. Oh, bye, sobra. Alam mo, gusto ko lang simulan sa kanilang, look at this, very vibrant tuna sisig. Welcome to Silk Road Asian Cuisine at Buddha Resort na pagmamayari nila Aping. Bukod sa relaxing Siargao vibe sa homestay, ay matitikman mo rin dito ang iba't ibang Asian cuisine. Kabilang ang unang putahe na titikman natin ngayon, which is a specialty nila, ang tuna sisig. Patakan ko ng Yan, konting kailangan yan. citrus and acidity, calamansi. Gawin natin bagya. Cheers. Cheers. Kailangan ko habulin ng kanin yun. Very classic, straightforward. That sizzle, that creamy egg. The red onions, the fatty and tender tuna. It's good, pare. But sweet because the tuna is fresh and you can taste it. And it's just so good. Wow, I like that. Aping, let's go back to the story. Alam ko, isa ang family ninyo sa mga sinasabing, pwede ba nasabing OG dito sa Siargao? Tunay. To make it simple, kahit pa ba na-witness ng family niyo yung pag-evolve ng mga tao dito sa Siargao? So, dati, dito na area is wala talagang accommodation. As in, busi lang dito na side. Then, pag-boom ng turista, so marami nagbili ng lupa. So ngayon, marami na yung building. Tapos, di ba, minsan, yung sa beachfront din ng mga side. So, yun, malaki talagang pagbabago. From before, so, walang kuryente, then now, di ba? Yun nga eh, pag nagbabasa ako ng mga article minsan sa internet, ganyan, nakalagay, Siargao is very foreign na ngayong 2026 daw. Naniniwala ka ba dun? Or hindi naman? Medyo totoo naman kasi Okay. siguro majority or siguro half talaga is may-ari din ng, mga foreign or like my husband, ano siya, British. Then, meron namang, ng Filipino. Halos higit kumulang na 80,000 foreigners ang bumisita sa isla noong 2025. Yung iba, nagbakasyon. Yung iba, masyadong natuwa at hindi na umalis. Yung iba naman, ay naging negosyante na dito. Kaya naman, nagkakaroon na ng halong debate kung Siargao ba talaga yung nagmimistulang lugar na para sa mga banyaga. Yung dun sa family ninyo, way back, ano pa pinagkakabalahan nila dito sa Siargao? Nung wala pang mga turista, ano ba ang mga negosyo nun? Yung tatay ko, fisherman lang or... Isda talaga. Fisherman and farmer. Yun lang talaga yung, malaking tulong talaga yung turismo, din yung pag-boom ng yung surfing. Ito talaga, I think yung main talaga is yung surfing. Katulad sa nakarang video natin, nabanggit ni Kim na ang surfing culture talaga ay nagpausbong at nagpasikat ng islang ito globally. Pero para sa mga lokal naman, kung dati pangingisda lang ang natatanging option para sa pamumuhay, ngayon naman ay malaking bagay din ang pagtuturo ng surf. Dahil kung usapang kita lang, mas malaki at mas mabilis kumita sa pagtuturo ng surf
kesa sa pangingisda. Pero kahit marami ng lokal na nagiging surf coaches dito, marami pa rin namang mangingisda ang nagpapatuloy ng kanilang tradisyon. Pero bukod sa surfing, sobrang dami na nagtatayo dito ng iba't ibang negosyo. Yung iba, may-ari banyaga, yung iba, may-ari mga lokal. Pero ito pa rin ay pabor sa mga lokal. More job employment, growth, and opportunities. Paano ka nahilig? Ano yung nag-ignite sa'yo na parang, wow, ang saya pala mag-surfing, parang nakaka-addict. Like, bata ka pa ba? Yung mga brothers ko, tas si tatay, nagsusurf na sila dati. Ako, doon pa ako nag-college. Then after natapos na yung college, then nag-decide ako, mag-try ako mag-surfing. Then na-enjoy ko. Then, doon time na medyo yung parang yung marami ng competition sa Pilipinas. So, sabi ko sa sarili ko, baka mag-try. Yung sister ko din si Ikit. Ano yung nagugustuhan mo sa surfing na parang nacha-challenge ka? Kasi kung mag-surf ako, parang wala na, parang yun yung focus mo is surfing lang, yung wala na yung mga trabaho mo sa bahay, yung mga problema mo. Tapos once makakuha ka ng alon, tapos kung maganda yung alon, so parang, di ba, happy ka, you're with the nature, then, you know. Alam mo tatay, nag-surf pa rin si tatay. Yes, oh. Tatay niya ba yan? Sobrang tandaan na. Pero ang ganda ng Batak pa rin. katawan. Tinatawanan lang ang malalaking alon. Totoo. Galing, legend. Galing, no? Anyway, Pops, speaking of alon, Oy. hindi naman related to. From the sea. From the sea. Pero gusto ko lang tigman itong kanilang tuna rolls. Diet ka. Kami, wala kaming diet. Cheers, pare. Cheers. So, medyo malaki yung size. Naialon sa bibig ko. Ano maganda dito? Dalawa yung klase ng tuna na kakain mo. Yung isa yung very fresh raw tuna na parang sashimi na sa loob. And then yung toppings niya, nandiyon yung tangy, spicy mayo tuna. Oh, wow. And then that crunch ng sesame seeds, yung mangga nandun din, yung tamis ng pipino nandun din, all wrapped in a very nice Japanese rice. Wow, I could not say it better myself. It's just a perfect. So from surfing, paano napunta si Aping bilang isang negosyante? Kasi Mahirap ba yung transition? Hindi naman. Yung husband ko dati, yung husband ko, siya yung naman talaga nag-start dito. Okay. So, after ko nagtapos ng college, so straight tumulong ako sa kanya, then hanggang na change naman yung restaurant. Then, pero meron kaming isang Thai food din sa town, pero ngayon nag-decide kami na i-mix Asian na lang dito. Then, i-keep namin yung isang. Kasi halo-halo eh. Di ba, may Filipino, may Japanese. Ito, meron tayo dito. Kasi tikman natin. Ito yung, Yes. ito yung pinagmamalaki ni husband mo kanina talaga eh. Parang, nung tinanong ko ano yung top food, itong Indian curry talaga eh. Chicken to, no? Yes. Kuha ko ng konting chicken, lagay ko sa pita natin. So, lahat yan na yung sauce namin is kaya. Ay, ito talaga. Ang sarap nun. Kahit madumihan yung puting polo ko, okay lang. Sulit. I just love the pita. Bagay na bagay, nag-compliment siya. Not too spicy. Yeah. And then, a lot of beautiful, like, flavorful, tsaka mababangong spices. Yeah. Pagkakain mo lambot ng manok, ako parang may coriander din sa taas. Tapos ito din yung mango Mami. chutney, homemade mango chutney. Okay. Chutney. May chutney din siya. Tikman natin din to. Galing. Medyo fruity siya, no? Anyway, Aping, maraming salamat. Marami kami natutunan. At higit sa lahat, ang pinakamasaya dito, nabusog kami. Thank you so much. Sa nidami-dami ng kainan sa Siargao na sosyalin and very foreign, ay lingon-lingon ka lang at makakita ka ng mga OG na turo-turo or basically, karinderya na nagmistulang ugat na ng mga kainan para sa isla, para sa mga lokal. At kahit sa mga foreigner na medyo nagtitipid-tipid na, heto ang best option para sa kanila. Katulad na lang ng karinderya ng Tuna Road. Que la vida va a cambiar. A pesar de todos los cambios, yo seguiré siempre igual. Y pase lo que pase, tú sabes bien que... Okay, Pops, next location natin. Nandito tayo sa Tuna Road, Carinderia. Bogart. Dito, mga nakainan natin, nakita mo, di ba? Very modern, very casual, very creative. Pero hindi nila alam na dito sa Siargao City proper sa General Luna, marami pa rin mga gantong klaseng kainan. Like, anong masasabi mo sa carinderia scene dito sa Siargao? Very healthy kasi naman before nila na-build yung mga nagkaroon sila ng freedom and liberty to be creative with the food, with ingredients na sobrang important, kailangan mo nila kumain habang binibuild yun. It was places like this that built places like those. Kanina, may mga kumakain ng mga surfers
mga Pinoy surfers, mga coaches. Business owners. Exactly. Ito, may mga nakaing foreigners. Yeah, Ang everyone. galing. Ang Everyone galing. comes here. It's for all. Anyway, sige Pops, tikim na tayo. Alam mo, gusto ko una. Bye. Ay, magkilaw na tayo agad. Kasi naluluto yung Sige, isda. The oo. longer we wait. Ako, kuha ko ng may konting sili. Ay. At saka pepino ba? Sabaw mo sige, pepino. konting pepino. Yan, at the same time in one bite. Oo, ng kanin konti. Mm. Classic kilaw. Sour. Luya nandun. You know, the very meaty tuna. Sibuyas, definitely. Okay, next. Try natin tong vegetable curry. Ayun! vegetable lang Oo, yan. pare. Walang karne. Carrots, patatas. Bye. Marami na rin mga foreigners na very vegetarian o vegan-friendly Yes. na pagkain. So, ang dami rin ng mga vegetarian na dishes. Pero din kasi pansin mo, marami din kasi mga foreigners dito na parang backpackers. So, naghanap din sila ng mura. Gulay, mura. Ah, mas mura rin. Sige, cheers. Sarap. Hindi lang siya normal Pinoy curry. Uy, sarap ah. May mga spices siya na parang curry talaga. Ang Indian curry din. Ang galing. And then you have the very mushy potato, crunchy carrots. Bagay sa rice, bay. Try natin. Humba, bay. Sige, humba. Humba. Dito ko, kuha ko sa konti. Ito yung Bisaya adobo. Yes, na matamis-tamis Konting kumbaga, kanin. bay. Pansin mo yung smokiness niya, bay. Yung tamis niya, yung sweetness na hindi mo mahanap sa typical Pinoy adobo na more on garlic. Galing. This has sweetness and savoriness ng fat. Parang tinola lang to, no? Itong tinola ng isda, and ito isda sa bato, which is a flaky white flesh. Perfect pang tinola, bay. Ngayon, yung saltiness nito, ipur mo over the humba. Yung sabaw din niya, bay. And then, magmamatch yung saltiness and the sweetness, magbabalance sa bibig mo. Linis. Ang linis na ang simple. Ang linis ng lasa. Sobrang straightforward na fish soup is fish soup. Yun yung definition nun. Wala nang arte. Walang- Kaya, this time try ko yung with humba. Lagay mo sa sabaw, bay. Sabaw. Enjoy. Magbabalance yung salty and sweetness. Tingnan mo. Ano sinasabi ko? It works, it works. Vegetarian talaga. Balik Meron tayo sa tayong healthy gulay naman. Talong na may gata. Galing, parang Salad. kilaw din. Salad. Na sobrang magata. Talong salad. Sarap. Nagme-melt yung talong bay sa bibig mo. Yung kung medyo titipid-tipid ka na, ito talaga yung perfect. Yes, Diba? sobra. Kita mo yung iba, isang Karanderya. ulam lang. Yung mga foreigner yan, kita ko, sa isang plato, 3 ulam. Yeah. Galing. Parang sabi nga, kapag nakakain ka na sa mga medyo prestigious Instagrammable restaurants dito at wala ka na makain, go back to Carinderia. Back to basics. Pero hindi pa natapos yung food trip natin. Meron tayong mga ilang pupuntahan dito sa Siargao. Oh my Kasi God. tayo next food trip. From a traditional karinderya, pumunta naman tayo sa karinderya na hindi pangkaraniwan dahil pagtingin mo ng cabinet, uy, may pasta, uy, may Italian food. Welcome to the famous Kurbada. At makakasama natin ang Siargao icon owner nito na very proud sa kanyang team at very proud sa kanyang negosyo na si Mel. Sir Mel, can you explain on a layman's term ano yung kurbada? Anong klaseng kainan nito? Kurbada. Ano lang, yung parang karinderya na medyo a little bit high-end. High-end, Yeah, yeah. pamasa. Yun nga Pwede eh. ang foreigner, pwede rin ang mga Oh. Pilipino. That's what I'm curious about. Yeah. As I observe, literally, if you see it from afar, there's a cabinet, typical karinderya, nakalagay sa cabinet. Yeah, yeah. Pero pagkabukas mo, uy, may pasta. Oh, may Uy, couscous. yung May mga couscous. ganun, Saan ang galing yung ganong gnocchi konsepto? din, oh. Saan ang galing yung ganong konsepto? We started a pandemic time kanya. Meron maraming foreigner eh. Pero we noticed, me, my girlfriend, kana yung mga foreigner hindi sila masyadong mag-rice. Yeah. Gusto nila merong carbs din. Yeah, Ano ba yung mga pwedeng option ng carbohydrates na, 'di ba? Pwede rin couscous, 'di ba? Yeah. Pwede rin pasta, 'di ba? That's why merong mga ganong option ng carbohydrates. Ano nag-umpisa yung one plate option kasi ang typical karinderya is kanya-kanyang plato, di ba? Oo nga. Pero ngayon may isang plato ba? Yung most of the customer, yung especially foreigners, gusto nila lang yung gusto nila i-try in one plate lang eh. So hindi namin hindi namin Sinasadya? plan yun na. Okay. So but most of the customer gusto nila na i-mix. You can create your own like on a plate, plating. At sa dami ng kainan sa isla ay kailangan mo na maging unique. At tingin ko, yun ang kalakasan ng Kurbada.
At sa isang plato ay pwede ka na maraming tikman. Katulad ng plato namin ni Bogart. May pesto, enoki, chicken teriyaki, stir-fry veggies, at chicken beans. Alam mo, tumikim na tayo. Alam mo, Nice. kanina Enjoy, binigyan guys. sa akin ni ate yung chicken teriyaki. Ayun. I wanna taste it. Unang bagay nga sinabi niya. Okay. Cheers, bye. Bye. Nutty, sweet. Unang kagat mo pa lang, tatapon yung lasa eh. Manamis-namis, mag-garlic din siya. Garlic, yeah. Sabi mo kanina, nutty? Nutty ba yun? Oo, totoo. May nutty siya na... Yung lutong niya, na-drench siya ng teriyaki sauce. Sarap. Bye. This one, sir, ano tong orange? It's the circle one, gnocchi. It's Gnocchi? made of potato and fresh tomato yung sauce. So, basically, it's a pasta. Yeah. Yeah. Okay, sige, yeah. cheers. Cheers. Wow! Yeah, chewy. Yeah, medyo para siyang rice stick. Rice stick, yeah. First time Para kumakain ng siyang rice ganito, stick, yeah. parang siyang Para tubugin. siyang- And then, that very sour, Yeah. that's Yeah, tomato, sour, fresh na yeah. fresh. So, yung menu nyo, hindi talaga siya like parang may isang master plan. No? Ito yung No, mga no. menu natin. Hindi. Parang naging Lego block siya na Ganon. okay, unti-unti hanggang biglang naging ito karami. Nag-evolve siya dahil Nag-evolve marunong siya. sila makinig sa mga tao Yep. pupunta dito. Hindi lang nila pino-force yung gusto nila. Yeah. But kung ano Yeah. mismo ang hanap ng mga tao. If you will search in the internet, Yeah, meron top na sila. food eats sa Siargao, Yeah. kasama na agad to eh. Yeah. How do you feel na parang nasa ganong estado na ang Kurbada? Very, very thankful. Yeah, very thankful. Para nasa ano na siya. Part na siya ng daily, yung daily life. Exactly. Surfing, eat, you know, come and go. You want vegetables. Hindi masyadong heavy na pagkain kasi gusto mo mag-surfing or gusto mo mag-activity sa Liwits. Nakita ko, isa rin to sa mga in-order kanina. Masarap yan. Para siyang Bicol Express na. Oo, pero itsura chicken nga siya. visually. Oo, Oo. pero Okay, cheers. chicken Thai siya. Oh, wow. Oo nga. Gata, chili. Hindi lang siya Bicol Express. Pero yung gata niya, hindi overpowering katulad sa Bicol Express. Parang may lasa lang siya ng gata. Galing. Homemade na basil. Homemade pesto. Bumibili kami ng basil. Fresh basil. Oil. Tsaka garlic. Can I be honest with you? Yeah. 5 putahe to. Thanks. Walang tapon. Thank you. Parang itsura niya, alam mo, ngayon nakakain sa isang struktura na mukhang karinderya. Pero yung pagkain parang hotel pare. Oh my God, lampas. Thank you, guy. As a person, as a businessman, anong sekreto bakit naging ganito kagaling yung negosyo Ano niya? yung pagsama sa customer. At saka yung try and error din. At saka yung team din ng ng Kurbada. Oo. From the Kailangan back of the family kitchen din. niya. Oo. Paano kinakain ng iba? Kain na, yun yung pagkain natin. Walang puro tayo parang family tayo. Yun yung parang essence talaga ng mga tao dito sa Siargao eh. Yeah. It's like, it keeps on evolving and evolving. Pero lahat sila grounded pa rin. Community Yeah, sila ba? Community Yeah. pa rin parang hindi magsasuffer Really, talaga yeah. yung mga Yeah. lokal eh. You can't go up if you cannot alone, you know? You need each other, bro. Everyone helping here, like, kanang business, everyone helping, like, just level up. Galing. Okay pare, so ngayon, nagbe-break muna kami bago mag-barbecue mamaya. So nagmo-motor-motor muna kami sa Siargao. Alam mo take ko lang. Pag sinasabi nilang, Chewy, you have to go to Siargao, ang saya, it will change your life. Alam mo, basically niniwala na ako ngayon eh. It's not, how do you describe? It's a story to tell sa ibang tao na pag hindi mo pa na-experience, may hirapan kang i-elaborate kung gaano kaganda. Kailangan talaga pumunta ka dito eh. Kasi yun nga sabi, sa land may magagawa ka, sa dagat ang dami mong magagawa. At higit sa lahat, pagkain pare. Kung may hilig ka sa pagkain, sobrang daming klaseng pagkain na pwede mong makain dito. Hindi lang lokal, mga innovative, creative, experimental food nandito na in terms of price, yeah, definitely kailangan mo ng pera talaga, to be honest. Hindi naman like sobrang mura. Pero yeah, na-enjoy ko. Iba yung Siargao. Higit sa lahat, yung sobrang dami natin nakakwentuhan na lokal dito, mga dito na tumira na hindi naman talaga lokal, foreigners, mga taga Maynila. Pero kita mo yung passion nila na parang mahal na mahal nila yung islang to. At feel ko, kahit 10 years from now, 15 years from now, ganito pa rin yung Siargao. Siguro mas dadami turista, siguro mas magiging modern, pero yung pag-aalaga sa mismong isla nila, yung pagmamahal nila sa mga tao nila dito, hindi mawawala.
Para tapusin ang food trip na to, ay kailangan magbigay galang tayo sa nakakatanda. What I mean is, eating at the oldest and legendary food spot dito sa isla. Welcome to Bebby's Barbecue since 1986. It is a popular spot known for its delicious pork chops, pork belly, and grilled chicken. Or basically, ihaw-ihaw. At wala nang mas perfect pa na food tandem sa buhangin at dagat kundi yung smoky, sweet, savory barbecue dito sa Bebby's. No me echen la culpa a mí por tener la esperanza de un mundo. Anong significance nitong Bebby's Barbecue dito sa Siargao? Hindi kasi may mga Bisaya kasi ibang klase yung barbecue ng Bisaya sa barbecue ng, like for example, nandun sa UP merong Manglaris, Oh, di ba? Manglaris, Napansin ko ang barbecue kasi ng mga Manglaris is you grill it and that's it. Wala siyang sauce. Yeah. Dito, sa Bebby's Barbecue, nakalagay mismo sa sign nila with sweet sauce. Ang Bisaya mahilig sa sweet sauce barbecue. Kaya nandito tayo sa Bebby's ngayon para matry mo ang kind of Bisaya barbecue specific to this island. And more than that, this establishment was built since 1986. Classic flavor. Hindi pa ata Siargao ang Siargao during that time. Exactly. So, Locals alamat na only. talaga to. Locals, Okay, Pops, no. bago lahat, maybe Cheers! cheers tayo. And I'm ready to eat sakto. some freaking barbecue. Ito, Pops, Yan, cheers cheers tayo, bay. Ano to, bay? Dito Pork natin sa barbecue. sauce. Yup. O, tingnan mo yung sauce. Very Oo. thick. Is malambot yung meat. Okay. I mean, to be honest, not the most tender pork na makain mo. Pero parang na siyang pupuntang tosino. Hindi lang yung sauce kahit yung marination matamis. Exactly. Hindi pa siya kailangan i-dip. Sige, ito try ko Counter. yung atay. Top din. Anong pagkakaiba nito? Ito may pork belly tayo dito. Yung ito naman, pork chop. Kasi iba din ang marination Oo nila. nga, iba yung, ito parang wala siya. Lighter color, more or darker color. Sige, alam mo, kuha ako konti. Ang galing, pag medyo tostado na. Parang nga siyang bacon. Oo. Yes. Panalo yan po ah. Sakto yung pagganipis niya. Sobrang may soy sauce yung marination niya. Simple lang. Simple yan. Hindi siya as sweet as the others. Tsaka parang mas mag-garlic siya. Ate, I think yung may mga ganitong kulay, yung talaga marination nila is ito. Kaya nagkakalkulay yung ito. Something like this, basic salt and soy sauce. Kumbaga sa mukha, moisturize yung mga karne nila dito sa sauce. Oh, grabe sa juiciness. Mas nga, juicy. Ganda. Maraming klase ng barbecue sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ito, they have a signature flavor. Signature sauce na parang malalaman mo, Bebby's yan. Di ba kasi ngayon, medyo pare-pares naman lasa ng ibang barbecue. Ito, may significant flavor yung sauce niya. Yeah, ba? Naging institution na siya and refined over the years. Pinakinggan talaga nila yung audience nila. At ito na lang ultimate form ng barbecue sauce nila. What a way to end our food trip dito sa Siargao. Bukod sa pagkain mula kanina umaga, dami natin tutunan. Bukod sa nabusog tayo ng pagkain, nabusog tayo ng mga kaalaman about sa Siargao, about sa kultura, tao, history, at kung paano nila yung mga tao dito, paano minamahal yung probinsyang to. Itong tourist spot na to na may maintain. Kaya Bogart, maraming salamat. Ikaw rin, dami ko natutunan for the past few episodes natin. It's been a fun, crazy food trip. And sana yung mga viewers natin ngayon nalalaman nila, okay, ang Siargao is more than surfing, but it's more about the people living here. Exactly, by Fun Crazy Shit is my middle name. I wanna get too close, gonna get. Dito nagtatapos ang ating Siargao Food Series. Sana kung may plano ka pumunta ng Siargao or babalik ka sa islang ito at napanood mo tong series natin ay mas malawak na ang inyong pangunawa sa maladyosang islang ito dahil sa bawat hampas na mahiganting alon ay sumasabay din ang Siargao sa pag-anod ng pag-unlad. And what makes Siargao Siargao? Para sa akin, ang alon ay pangalawa lang. Pero ang bumubuo ng islang ito ay mga taong nag-aalaga at nagmamahal dito sa Siargao. Pare, dito nagtatapos ang ating ultimate Siargao food trip. What a day, pare! Yes, What bay, a day, grabe. bay. Busog na busog tayo, It's been a bay. fun, crazy day. I think
Ikaw, anong favorite pa sa nakain natin? Sa lahat na nakain ko, probably sa Kurbada Bay, Oh yeah. sobrang varied ng flavors, ang mura ng presyo, ang ganda. Alam mo, agree. Kung ako papapiliin din yung top 1 ko, pero yun yung pinili mo. Ako, siguro yung second, yung una. Buda, Yung Buddha masarap, Ganda, yung ganda. sushi masarap, malinis. yung curry masarap, tapos higit sa lahat yung storya. Yun yung gusto ko eh. Like, ginawa talaga natin to, di ba? Nag-usap tayo, sabi ko, Bay, ang gusto ko hindi lang pagkain ng Siargao, pero kahit pa paano makilala yung mga tao ng Siargao, Ito. kultura ng Siargao, ma-break yung mga stigma na sinasabi yung Siargao is a foreign. No! It's still very Filipino. Very local. We are just very hospitable sa lahat ng turistang pumupunta dito. Tama. At hindi naging posible itong trip na to, hindi dahil kay Kim, at lalo na dito sa man nakatabi ko, the Thank you, legendary Bay. Burger Explorer. Thank you, Carl. Maraming salamat, Enjoy. Bay. Baka may gusto promote? Bay, alam mo, ang Filipino food talaga is what bridges us to the world. Ang food is a friendship tool. And welcome kayo dito sa Siargao to try all the different kinds of foods, from healthy ones to not so healthy ones, delicious ones to even more delicious ones. Welcome kayo, lalo na sa Kanin Baboy. Kanin Baboy, pare, look at this. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Bogart dito sa napakagandang isla ng Siargao. Nagsasabing stay safe. Good night and goodbye. Bang! Ako na gumawa ng bang mo. Kalimutan. Alam ko, nandito tayo sa legendary restaurant na. Corbada, Can you Siargao. explain what is Cordova? Ay, sorry. Yeah. Cebu na. Ano ba, Cordova? Corbada. Kurbada. Corbada. Oh, yan. Hindi ba sa'yo na gano'n? Aping. It means cheeks. Totoo ba? Malaking chi. Ano yun? Anong salita yun? Bisaya? Bisaya. Or Siargao doon. Ma-chicks din. Ayun, aping. Ako rin ma-chicks ako eh. Ay, mag-cheeks. Ay, sorry, iba pala yun. Spelling.